Mapagpalang araw po muli sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya o kapanalig. Anuman ang inyong sekta, anuman ang inyong kalagayan sa buhay, ang salita ng Diyos ay para po sa inyo at para sa ating lahat. Nais ko pong samantalahin ang pagkakataon na magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay, totoo. At ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang magpawalang hanggan. Ang buhay po natin ay panandalian lamang dito sa sanlibutan. Sapagkat sabi nga po sa Santiago 4:14, ni hindi nga ninyo alam mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ay parang usok, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sabi po doon, ang buhay ay panandalian lamang. So kapag ang buhay natin ay panandalian lamang dito sa sanlibutan, tiyakin natin na sa pagdaan natin dito sa sanlibutan ay nagkaroon ng pitak si Kristo sa ating mga puso. Huwag natin ubusin ang ating lakas, ang ating oras sa ating pagtatrabaho, sa ating pag-aaral o sa ating negosyo o kaano pa man na ating pinagkakaabalahan. Ang buhay ay maiksi po lamang. Bigyan natin ng oras at panahon ang Diyos sa ating buhay. Sabi sa Santiago 9:27, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at ang kasunod ay ang paghuhukom. Lahat tayo po ay huhukuman ni Kristo. Lahat tayo ay darating sa kamatayan. Pero itinakda sa tao na minsan lang mamatay at ang kasunod ay ang paghuhukom. Pagkatapos na tayo mamatay, haharap tayo sa trono ng Diyos. Huhukuman tayo according sa mga ginawa natin nung tayo nabubuhay pa sa sanlibutan ito. Alam niyo po, ang Diyos ayaw niya tayong mapahamak. Alam niyo po, ang Diyos mahal na mahal niya tayo. Gusto niya tayong makasama doon sa langit. Ayaw niya tayong mamuhay sa kasalanan. Sapagkat ang nais ng Diyos, tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kaloob. Lahat po tayo ay makasalanan. Sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Kasali po ako doon. Ako rin po ay makasalanan. Ngunit sabi rin po sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating pong Panginoon. Sabi po diyan, ang kasalanan ay hindi libre. Ito po pala ay may bayad. Ano po ba yung bayad? Sabi diyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kapag nagkasala ka, ikaw ay mamamatay. Pero ang sa bandang dulo, sabi doon, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So lahat tayo ay nagkasala. So lahat tayo ay karapat dapat na parusahan. Lahat tayo ay karapat dapat na papunta sa impyerno dahil tayo ay makasalanan. Ngunit dahil sa biyaya at habag ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat upang tayo ay maligtas doon sa impyerno. Sapagkat ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. Ayaw ng Diyos na tayo ay maparusahan. Ang parusang dapat sa atin, inako ng Diyos na dapat tayo ang ipako, pero inako ng Diyos na dapat tayo ang hagupitin, pero inako ng Diyos na dapat tayo ay dustain, pero inako ng Diyos. Bakit? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay para tayo ay tubusin sa ating pong mga kasalanan. Kaya dapat, habang tayo'y nabubuhay sa sanlibutan ito, huwag natin ubusin ang oras natin sa mga ibang bagay. Bigyan natin ng maraming oras ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Ako ay mabuti, mapupunta ako sa langit. Ako ay tumutulong, mapupunta ako sa langit. Hindi po, sapagkat ano po ang sabi ng salita ng Diyos sa Efeso, chapter 2, verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandaan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo, hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hindi po pala ito dahil sa ating mga gawa, kundi ito po ay biyaya ng Diyos ang kaligtasan. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Tanging si Jesus lamang po ang daan para tayo ay maligtas. John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kay Jesus tayo lumapit. Alam niyo po, ang impyerno ay totoo.
Ang impyerno ay totoo. Huwag natin hintayin na tayo maniniwala tayo kung makita natin ang impyerno. Ang impyerno po ay maraming entrance, ngunit walang exit. Tandaan po natin, kung gusto natin maiwasan ang impyerno, huwag tayong mamuhay sa kasalanan, huwag tayong mamuhay sa kasamaan, huwag tayong mamuhay sa mga bagay na hindi natin ikapaglalago. Alam natin ang Diyos, mahal na mahal niya tayo. Kapatid, kung na-bless ka sa salita ng Diyos, mananalangin tayo, maaari niyong ipikit ang iyong mata at sumunod po kayo sa maiksing panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, simula pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok sa aking buhay bilang sariling tagapagligtas. Pagsulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay doon sa langit. Lord, maraming salamat sa kaligtasan at sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus.